mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang mga paglipas at pagdating ng panahon ay isa ito sa nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ma-update natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung iisipin natin sa mga nakaraan na taon o bago matapos ang taong ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano ang nagawa natin? Timbangin natin, kwentahin natin kung ano ang mga nagawa natin na mga kabutihan alinsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ano ang nagawa natin na mga kamalian o kaya ay paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Abdullah na anak ni Amr, na anak ni Al-As, kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul layla, fataraka qiyamal layl. Muttafaqun alayh. Nangangahulugan ang hadith na ito, mga kapatid, ng tinatawag na pananatili sa gawaing mabuti. Kung mayroon kang naumpisahan na mabuting gawain, panatilihin mo ito. Kaya sa pagdating ng bagong taon, tingnan mo kung ano yung inumpisahan mo na hindi mo na ipagpapatuloy, dahil ipagpatuloy mo, panatilihin mo ito. Kaya si Abdullah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag siya ni Propeta, Ya Abdullah, o Abdullah, la takun mithla fulan, huwag mong gawin ang katulad ng ibang tao. Mithla fulan, ibig sabihin katulad ng tao. Hindi binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangalan ng tao na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi niya binanggit? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur ismu hadha asy-syakhs sitran alaihi, upang ibig sabihin ay itago ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamalian. Huwag mong gawin na maging katulad ng isang tao na kumbaga kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl, na siya ay dati nagdarasal ng qiyamul layl, nagdarasal sa gabi, at iniwanan naman niya, hindi naman nagdarasal sa gabi o gabing pagdarasal, ang tinatawag na qiyamul layl. Muttafaqun alayh, iniulat ang hadith na ito ni Al-Bukhari at Muslim, na pagkasunduan ang hadith na ito. Tingnan ninyo, mga kapatid, al-maqsudu huna al-qadiyya. Yung issue ang tinutukoy ni Propeta. Ano yung issue? Yung isang lalaki, wal qadiyatu anna rajulan kana yaqumul layla falam yuthabbithu aw lam yudawim alayhi. Ibig sabihin nito, ang issue dito ay yung isang lalaki na tinutukoy ni Propeta na ibig sabihin dati ay nagdarasal ng qiyamul layl at hindi niya ito pinanatili, o kaya ay hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa na pagdarasal ng qiyamul layl. Yun ang issue, yung hindi mo ipagpatuloy ang iyong gawain na mabuti. Hindi ang issue doon ay yung tao. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil dito, mga kapatid, ay kapag mayroon tayong nagawa na kabutihan, ay gawin natin na ipagpatuloy natin ito. Al-muhafazatu ala ma'atadahu min al-khair. Yung pangalagaan upang ipagpapatuloy ang iyong nakasanayan na gawaing mabuti. Pangalagaan mo yan. Ipagpatuloy mo ang iyong gawain na mabuti.
Kapag ang tao ay nasanay na magdarasal ng sunnah, ay ipagpatuloy niya ito na gawin na magdarasal ng sunnah. Kapag ang tao ay nasanay na mag-anyaya o magdakwa, ipagpatuloy niya ito. Tingnan ninyo mga kapatid. Kapag ang tao ay nasanay na magpakain sa kanyang kapwa, magbigay ng kawang-gawa, ipagpatuloy niya ito. Dahil kapag kapatuloy siya sa gawaing mabuti, mapapansin niya sa kanyang sarili na kapag hindi niya nagawa, halimbawa yung da'wa, kapag hindi niya nagawa yun, ay parang hindi mapapakali o hindi mapalagay. O kaya kapag hindi makabigay ng kawang-gawa o hindi makapakain sa kanyang kapwa, ay parang hindi siya mapalagay, hindi siya mapakali. Kasi nga nasanayan niya yung gawain mabuti. Pero ang tao na gaya-gaya lang, inggit-inggit lang sa kanyang ginagawa, dahil nakita niya si ano na nagpapakain, magpakain siya, nakita niya si ano nagdadawa, magdawa siya, kapag wala na yun, wala na siyang makita, ay hindi na niya gagawin yun. Kasi gaya-gaya lang, inggit-inggit lang, hindi niya ginagawa yun para sa Allah. Pero kung ginagawa niya ang kabutihan para sa Allah, ay lagi niyang ipagpapatuloy at hindi siya napapakali, kung ibig sabihin hindi niya magawa ang kabutihan na yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Sinabihan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang sinabi, وَلَا تَكُونُوا, huwag ninyong gawin kallati naqadat ghazlaha, na katulad ng isang babae na tinastas niya ang kanyang sinulid. Tinastas niya ang kanyang sinulid. Min ba'di quwwatin angkatha, matapos ito ay mahigpit na naidikit o mahigpit na nagawa, ay tinastas niya. Ayon sa pagpapaliwanag ay parang katulad ng babae na gumawa ng tela, halimbawa, matapos niya itong gawin, ay tinastas naman niya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa pagpapaliwanag ni Suddi, na kung saan ay hadhihi imra'atun kharqa kanat bi Makkah, kullama ghazalat shay'an naqadathu ba'da imbiramihi. Ito ay isang babae, sabi niya, na kharqa, hamqa, yung kulang sa pag-isip doon sa Makkah, na kapag natapos niyang ayusin ang isang bagay na yon, ay tatastasin naman niya, tatanggalin naman niya. Kaya si Qatada ay sinabi niya na kung mayroon kayong marinig, falaw sami'tum bi imra'atin, kung mayroon kayong marinig na isang babae naqadat gazlaha min ba'di ibramihi lakultum ma ahmaqa hadhihi. Sabi ni Qatada, kung mayroon kayong marinig na isang babae na ibig sabihin ay yung ginawa niyang isang bagay ay tatastasin naman niya, tatanggalin naman niya, aayusin naman niya, tatanggalin naman niya, ay masasabi niyo, sabi ni Qatada, na ang tao na ito ay kulang sa pag-isip o sira ang kanyang ulo. Sinabi ng mga pantas sa pagpapaliwanag, ang talatang ito ay ibig sabihin ay masal. Ibig sabihin ay ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa. Nangako tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naging matatag ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinasok natin ang Islam na hindi tayo pinilit ng sinumang tao. Nangako tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin itong tanggalin. Huwag natin itong tastasin. Dahil kapag tinastas natin, ay katulad ng sinabi ng mga pantas sa pagpapaliwanag nito, ay parang babae na pag nakita natin o nanirig natin na ganun ginagawa niya, ay tinatastas niya ang kanyang inayos o ginawa, ay masasabi natin agad ay yun ay kulang sa pag-isip. Ibig sabihin ay may problema o sira ang kanyang ulo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah,
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah? Ano ang mga gawain na higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Higit na mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adwamuha wa in qalla. Ang patuloy na gawain, sabi ni Propeta, kahit na ito ay maliit na bagay lamang. Kahit na maliit na bagay lamang, ang gawain na mabuti kung ito ay patuloy. Kaya ano ang dahilan, mga kapatid, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, na siya ay hindi nag-aazan. Hindi siya nag-aazan kasi nga kapag nag-aazan siya o nag-aazan siya, ay kailangan niyang ipagpatuloy yun na tuloy-tuloy. Samantala, napakalaki ang tungkulin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paganyaya sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, kana idza amila amalan athbatahu. Ibig sabihin nito ay kapag siya ay gumawa ng isang gawain, ay athbatahu, ibig sabihin jalahu daiman, ginagawa niya ito na ibig sabihin ay nananatili, ibig sabihin patuloy ang kanyang ginagawa. Kaya ayon sa mga pantas kung bakit hindi nag-aadhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kung mag-aadhan siya palagi, ay kailangan niya o kaya ay gagawin niya sa kanyang sarili na ipagpapatuloy ang kanyang pag-aadhan. Samantala, napakalaki ang tungkulin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalaking gantimpala, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ang pag-aadhan, ang pag-anyaya, lahat ng mga kabutihan, mga gawaing mga kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibig sabihin ginagantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.